kaugnay naman sa protesta na isasagawa bukas ng grupong Scrap Pork Network, makakapanim natin ang tagapagsalita ng Scrap Pork Movement na si Peachy Tan. Magandang umaga, Ms. Tan. Magandang umaga, Howie. Okay, nangyari na yung Yolanda, nagkalindol na sa Bohol, pero pinag-uusapan pa rin natin itong pork barrel scandal. Bakit? Bakit naiiba to sa mga nakaraang corruption scandals na after a while, hindi na pinag-uusapan, nalilimutan na. Pero ngayon, mukhang buhay na buhay pa rin ang issue. I think actually, nare-relate ng tao yung mga calamities na nangyayari at yung kakulangan ng government to respond adequately because there are funds na parang nadadivert nga sa pockets ng mga politicians na kung sanang nagastos ng tama yon, then mas maayos sana yung mga pag-respond natin. Meron tayo siguro yung mga infrastructure, baka mas maganda, mas nakapag-build tayo ng ways para nun ma-protect tayo against those storm surge. So yung mga ganung bagay, so mas nakaka-relate yung ordinaryong tao dahil galing sa bulsa nila, parang napupunta sa mga politiko, sa mga scam artists. yung pagnanakaw eh. Parang ganun yung nararamdaman namin. So kaya imbes na natatabunan, actually, parang lalo pang na-underline na ganito yung ginagawa nila dati, nagnanakaw sila, kaya ito yung nagiging epekto sa taong bayan. At the same time, parang naging rallying point or lightning rod itong issue na to, na maraming ordinaryong tao na previously walang involvement sa political activism, tas ngayon, napaka-aktibo. Ikaw ang isang halimbawa nito, di ba? I mean, previously, hindi ka naman nagrarally on different issues. Yes. What made you become active on this issue? Siguro gaya ng marami nagpunta sa Luneta noon, I just got an invitation through Facebook. Tapos nakita ko siya, nakita ko yung event page, and people were asking, oh, paano mangyayari? So, ordinary people then started volunteering na let's make it safe for everybody else who's going to go there. So kahit na wala talagang organizer, pero a lot of people, individuals and representatives ng mga organized groups, pinlano lang yung logistics. Basically, kaya nga nakita nila, di ba, people were surprised na after Luneta, ang linis-linis nung, parang the first rally na makikita mo, ang linis niya, may portalets and all that. And all these efforts yan ng mga ordinaryong tao na hindi naman talaga regular na nagra-rally. So, and plus, of course, the organized groups, kasama sila doon. So parang nagkaroon ng time ng isang araw na lahat ng mga to, iba't ibang siguro experience, diba, nagsama-sama para to make it a peaceful and a successful statement. May mga nagsasabi nga na yung Million People March, parang turning point yan sa ating political culture because for once, may malaking rally na that wasn't calling for the rejection or downfall of any political leader, pero mas issue-oriented at saka mas diverse. Minabanggit mo nga yung mga organized groups. Sila, matagal na sila nagrarally, nagmamarcha. Pero yung mga katulad mo at saka yung mga ibang organizers nito, nagkakilala lang kayo sa Facebook, no? Oo, karamihan talaga nagkakilala lang sa Facebook, no, yung mga ordinaryong tao. Tapos kinover nga, I think, ng isang news team yung first meeting sa Starbucks ng pang-malakihan, you know. So, parang doon talaga makikita mo na kung nagpunta ako doon, wala akong kilala sa kanila. Siguro some of the celebrities, yes. Pero yung mga ibang tao doon, I wouldn't even be able to tell you kung anong organized groups yung nire-represent nila until after na. Pero doon sa pagtitipon na yun, lahat ng tao nagkakaisa kasi in just calling for yung prosecution nga nung mga nagnakaw ng pork barrel funds at saka yung pag-abolish ng pork barrel system and the accounting of the funds. So parang because people were united in that call, they set aside all other differences dun sa sphere ng politika or religious or any other siguro issues na may pagkakaiba sila. We just concentrated on what unified us at that time. Okay. So I think yun yung magandang nangyari talaga nung time na yun. So ikaw, meron kang naramdaman na outrage na channel mo dahil dito sa grupong to that you met through Facebook. So it's kind of an interesting process to or journey to political activism, no? So now you're organizing an event for tomorrow, no, na parang follow up doon sa
mga iba pang rally na past, including yung Million People March in Luneta. So tomorrow, ano yung purpose nyo? Kasi nagkaroon ng call after nung mag-surrender si Napoles na dapat within 100 days after niya mag-surrender, makapag-file na ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Kasi once na nakapag-file ka na doon, especially yung mga final na DOJ sa Ombudsman, may mga plunder dyan. So, we know na pag nag-file ka ng plunder case with the Sandigan Bayan, walang bail yun eh. Iaarestuhin ka na nila at ikukulong ka na nila. So, yung mga senador na finala ng kaso ng DOJ, pag yan ay final ng ombudsman sa Sandigan, kulong sila. At yun yung gusto namin mangyari kasi. Plus, it also means meron na gusto ngayon yung makitang nakakulong yung mga senador na kinasuhan ng plunder? Oo naman. Diba, ikaw pag ninakawan ka lang ng cellphone Diba, gusto mong hanapin yung nagnakaw ng cellphone at gusto mo siyang makulong sa presinto kasi ninakawan ka. What more yung milyon, bilyong pisong pera ng tao, bakit hindi mo sila gusto makitang nakakulong? No, what if they just resign or they go on leave? No? That's not enough. Hindi kayo ma-appease doon. No, kailangan makulong sila kasi pag nag-resign lang sila or they go on leave, ang gagawin lang nila habang nasa bahay sila, gagastusin lang nila yung pera ng tao na ninakaw nila. So, we want them na pag na-file yung kaso, makukulong sila and magkakaroon na ng reason para i-freeze yung mga accounts nila, hanapin yung mga bank accounts nila, saan ba napunta, saan tinago yung pera. Para nun, may way para mabawi natin yung pera natin. Kasi parang pwedeng may magsabi na, what more do you want na may nakulong na si Napoles, may criminal complaints pa, parang tumataas ngayon ang standard ng taong bayan. Kasi yung kay Napoles, yung kaso lang niya is the illegal detention. Hindi pa yan yung plunder. So, hindi enough yun. Hindi talaga siya enough. And I think, pinakita naman ng mga tao talaga in the past rallies and na galit talaga sila. At kasi lagi sinasabi before, we've always been patient with government because we always thought that there's not enough money kasi for social services. We believed na we are a poor country, that we don't have funds for free education, we don't have funds for free hospitalization. And then when when the scam came out, we realized ang yaman pala natin, ang dami palang pera natin, yun lang, hindi siya nagagastos ng tama, diba? Hindi siya na-allocate ng tama, napupunta siya sa mga pork barrel, and then pagdating sa pork barrel, ninanakaw siya. So, doon I think biglang nagalit yung tao na pinaniwala nyo kami na mahirap tayo, hindi pala. So, may call kayo na i-prosecute nga, na tuloy-tuloy na at bilisan ang prosecution hanggang may makulong na mga big fish. No? Yes. But you're also calling for more transparency doon sa legislative process. No? Kaya merong kayong petition, ikaw mismo nag-initiate doon sa change.org ng petition para buksan sa publiko yung tinatawag na bicameral conference doon sa legislative process where members of Congress, members of the Senate and then the House of Representatives get together and they hammer out a compromise version of bills. Yes, no? kasi it seems like an obscure cause. No? Bakit ito yung tinutukan mo sa change.org petition mo? Kasi we've seen in the past na syempre merong House version, may Senate version, at kailangan nilang pag-compromise yun Parang paano nila i-unite into just one bill. And as we have seen dun sa anti-cybercrime law, na hindi na pag-usapan sa plenary, hindi na pag-usapan sa committee level, nagkakaroon ng provisions doon sa BICAM. At nakasarado yun, so nasusurprise na lang tayo bigla na once na lumabas yan at napirmahan yan, meron palang provision na hindi nakapagsalita yung publiko na ayaw namin dyan. So, kaya nga ngayon, naka-TRO yan, nandun sa Supreme Court, diba? So, yung mga ganong bagay, nakikita natin na ginagawa nila yon. And when it comes to the budget, doon nagkakaroon ng horse trading na sabi nga kinuwento nga ni former Senator Joker Arroyo, na yung sa kanya, hindi niya alam na DAP pala yun, diba? Pinasulat lang sa kanya ni Senator Drilon on a piece of paper kung ano yung gusto niyang project. Tapos, isiningit na lang siya doon sa budget, which was not discussed in plenary, sa hearing. So, yun yung mga sinasabi namin na dapat makita ng tao na
ano yung mga ipinapasok ninyo? Kasi pera namin yan. You open yung plenary debates and the committee hearings to the public. We don't understand why at the last moment, you suddenly close the doors and then say na kami lang to. But, you know, to give some credit naman to Senator Escudero, he already said na i-open nila yung BICAM. I talked to him yesterday, and after I talked to him, I was able to talk to a staff of Senator Drilon clarifying kung i-open ba talaga yung BICAM. At ang sabi niya, ang statement nila ay ang BICAM conference it's just for legislators, it's just for members of Congress and the Senate, and it's not a public hearing. So given these two conflicting statements, parang hindi pa sigurado, so sino ba ang masusunod? The Senate President ba, or is it the chairman ng Committee on Finance? And of course, meron pa counterpart yan sa Kongreso. So sa Speaker Bonmonte, tsaka si Congressman Ungab. So we're hoping na sana with public pressure, talagang i-open nila yan. Kasi sinabi na rin na ngayon, nag-pre-BICAM meeting na sila. So yan, yung part na yan, wala pa rin yung publiko kasi they want to speed up. For what law is this now? For the budget. Okay. For the budget. So, hindi natin alam kung ano-ano na yung napag-uusapan dyan. Kasi yung version ng Senado, meron silang 100 billion na funds for the calamity. This is such Which a large... is also made available because kinancel na nga yung PDAP, no? No, that's just a supplementary budget. Kasi 7.5 billion lang ang calamity fund Wala pa years, doon yung port na hindi nagagamit. Wala pa doon. Ngayon, in-increase nila to 100 billion. We're not saying that it's not needed. What we're saying is, walang items, walang projects. Ayan na naman yung sino na naman ang pipili nung projects. And people need to know that the money is going to go to projects that is responsive doon sa needs ng mga tao na nasa lanta. Diba? There's so many So yung of basic them. principle rito ay more transparency, Yes. mababawasan ang korupsyon. Yes. Okay. Hopefully mawala. Maraming salamat, Peachy Tan, tagapagsalita ng Scrap Pork Movement. And good luck on your mission. We all support less corruption, of course.